Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Nagsimula na nga po ang pangangampanya ng mga lokal opisyal. At syempre, ang gustong-gusto po ng mga taga Maynila na makabalik agad ay si Mayor Isko Moreno. At siya po, mga kababayan po natin, ang nangunguna sa sorbe na pinipili ng mga taga Maynila. At hindi nakaligtas sa mga berada ni Mayor Isko Moreno ay itong si Representative Chihuahua, no, na isa po sa mga pilit na ma-impeach itong si Vice President Sara at mahilig magbida-bida dyan sa TRICOM at sa TUWADCOM. Kaya pakiusap ni Mayor Isko Moreno kung mga namumudmod ng ayuda itong mga buhayan na ito dyan sa Maynila, particularly po sa distrito ni Chihuahua, abay tanggapin di umano ang pera pero wag nang iboto yung mga ito. Binigyan po sila ng pagkakataon umano, tinulungan ni Yorme na manalo, kaya tama na, no? At dahil ang mga Pilipino umano, yung mga taga Maynila, pinagbigay sa kanila, no, ng chance na manalo, pero hindi naman nila ginampanan ng maayos ang kanilang trabaho, ito na umano ang pagkakataon na bawiin na sa kampo kay Chihuahua, no, ang kanilang boto at iboto ang Yorme Choice. So, sige, okay, panoorin natin ang isa po sa talagang rally po ni Mayor Isko Moreno dyan sa distrito ni Chihuahua na napakaraming tao ang pumunta. Anong mabilis kumilos? Bigyan niyo ako ng mga kakampi. Pagpahingayin na natin yung mga nasa kabila, lalo na si Chihuahua. Nako po, talaga nga naman, sigurado galit na naman si Chihuahua. So, hindi lang kasi siya walang utang na loob, kundi talagang mukhang pera naman, no? At alam naman nila sa kanilang sarili, kahit pa yung ginawa nila kay BP Sara, ginawa nila kay PRRD, no? Na mali po sila, no? At pera-pera lang yung pinag-uusapan. Kaya nakakabilib po, no? Dahil itong si Mayor Isko Moreno, kahit nakalaban niya po ang si Vice President Sara, ang kampo ni Vice President Sara, ang unit team, no? Nung nakaraang eleksyon, pero nakikita po natin na si Yorme ay hindi basta-basta nasusuhulan at alam niya kung sino po yung kanyang kinakampihan. Malinaw naman kasi na nasa Team Duterte ang puso ni Mayor Isko Moreno. Ang sakit! Sakit! Chihuahua! Si Chihuahua, nagtatapang-tapangan lang yun. Agoy! Hiram ng tapang sa alak. Agoy, Chihuahua po! Sabi ko na kayo diretsahan. Nakita niyo na ba dito yan ng normal na araw? Nabisita ba kayo yan dito? Pag may sakit kayo? Wala! Nako po, mga kababayan natin, mukhang malinaw na, no? Na mabubura na itong si Chihuahua dyan sa kanyang distrito sa Maynila. Okay, doon busy sa Hualcom. Agoy! Tama mali? Pero tingnan niyo. Tama. Tingnan niyo ito. Ilan na dumating dito. Kaya, mga kababayan, ako na may real talk lang. Total, nakatulong naman ako sa kanila. Kahit na itinatanggi nila, okay lang yon. Basta ako, masaya ako na naging bahagi ng tagumpay nila. Iyon. So, tama po yan, Yorme, no? Dapat hindi na manalo yung mga kandidato na yan, yung mga congressman na yan, na mukhang pera, no? Hindi nila iniisip yung kapakanan ng lahat. Hindi nila iniisip, no? Yung kabutihan para sa taong bayan. Ang iniisip nila ay mapuno lang ang kanilang bulsa. At yan po ay umamin naman talaga yung kongresista na yan patungkol sa mga corruption, no? Patungkol naman sa ayuda-ayuda na yan. Inamin yan sa kanyang press con, no? At sila po ngayon yung nakikinabang sa ginawa ng Comelec, na pumayag ang Comelec na tuloy-tuloy yung pamumudmud ng ayuda kahit nasa panahon ng eleksyon. So, pumapabor sa kanila, pumapabor sa mga buhaya. Kaya tama yan, Yorme, no? Hindi na dapat manalo itong mga kongresista na ito na mukhang pera. And at nakita natin ngayon, pati yung mga taga Maynila ay gising na, no? At alam na po nila yung totoo. At nakikita natin, kahit mga nag-uusap lang sa kalsada, lagi nila sinasabi, may ayuda, sige lang, tanggapin nyo. Dahil pera naman yan ng taong bayan, no? Wala tayong utang na loob sa kanila kung tatanggapin natin yan.
Kasi kung hindi nila ipamudmud sa ayuda yan, pwede sana i-convert yan, no? Ng mga proyekto na mas mapapakinabangan ng lahat, no? Yung magkakaroon ng return investment, hindi lang isang business, kundi pa ulit-ulit na pagkikitaan ng taong bayan. Pero dahil sa kanilang ayuda, o gayong nangyari dyan sa Manila, di ba? Nagiging dugyot ang Manila dahil po hindi naman nila inasikaso yung ikakaganda ng Manila. No, dahil ayaw nila sa sinasabi nilang galit sila sa Duterte, sa war on drugs, sa tukhang, i-chiki lang yung kanilang bukang bibig. O tingnan mo, anong nangyari ngayon sa Manila? Talamak ang droga, talamak ang krimen, bumalik yung pagnanakaw, mga snatcher. At yan lahat po ay minensyon ni Mayor Isko. At isa sa kanyang pinangako na yan po ay kanyang bibigyan ng solusyon at ibalik ang tiwala ng mga taga Maynila, no, at linisin muli against po dito po sa mga pasaway. Alam nyo, mga kababayan po natin, ito si Mayor Isko, pilit niya kasi na ginagaya yung estratehiya ni President Duterte, no, na pilit niyang sundan yung pag-iikot, no, diyan sa mga lugar-lugar. So, yan ang gustong gawin din po ni Mayor Isko Moreno. Total, tinulungan natin silang maging kursiya. Tama, mali? Ama! Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kursiyan. Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kursiyan. Nanalo, di ba? Sinulungan natin yung kapatid na kursiyan. Nanalo, di ba? Pinababa natin yung kapatid. Pinatakbo natin congressman. Nanalo, di ba? Total, tayo naglagay. Pwede ba tayo na rin magtanggal sa kanya? Pwede? Ay, mga taga San Nicolas, sisigilin ko kayo. Aabang ako boto rito sa San Nicolas. Kailangan walang makuha ang boto yan. Ang makuha lang niya yung binigyan niya ng J.O. Naku po, matindi talaga yung panawagan ni Mayor Isko. Eh sigurado iyak ito si Chihuahua, di ba? Eh tingnan mo ngayon, no? Parang ginagrab na lang nila yung pagkakataon na last chance na po nila, no? Na makapagkulimbat ng milyon-milyon na pera mula sa taong bayan. Kaya hanggang sa pinaka last month nila, no, ay talagang pilit pa rin sila, no, na tagapagsalita nitong si Tambaloslos dahil po sa pera-pera lang. So sana po ay manindigan itong mga taga Maynila at tuluyan ang hindi iboto itong si Chihuahua, ibasura na ito, no, itong mukhang pera na ito. Hindi lang si Chihuahua dyan sa Maynila, no? Pati ito si Valeriano na mukhang pera din, itong si Abante at yung isa pang kongresista dyan na nakalimutan ko po yung pangalan. Kasi 4 na kongresista po yung pumirma dyan sa impeachment. So, dalawa lang naman yan eh. Kapag pumirma ka sa impeachment, ibig sabihin, no, pabor ka sa kasinungalingan at pabor ka sa kapalpakan na nangyayari ngayon at ginagawa ng Marcos administration. Napakaraming problema. At actually, itong sinasabi ni Mayor Isko, no, na bumabalik yung droga, krimen, yung mga pag-i-snatching, yung mga mandurukot dyan sa Maynila, no, actually, trabaho rin actually yan ng national government, yung implementation. So, kaso, dahil walang matapang na implementation mula sa national government natin, hindi lang Maynila actually, yung mga nagkakaroon ng mga ganyan, kundi buong parte po ng ating bansa, no, dahil napakahina yung nakaupong presidente natin. So pasalamat lang tayo dahil may isang Isko Moreno na may paninindigan, no, at nakita naman natin kay Lacuna, no, talagang mahina talaga siya. I don't know kung bakit ganun yung nangyari dyan sa Manila. Sayang, ako lagi tayo pupunta sa Manila, pero talamak na naman yung pagkalat ng basura, mahina na naman yung implementation, no, kahit sa traffic napakahina. At napakadelikado na naman, no, na magtiwala ka, no, sa iyong paglalakad. Kailangan i-secure mo lagi ang iyong mga gamit kapag kayo naglalakad sa Manila. Malapit lang naman tayo sa Manila eh. So, ayan, sana sa mga sumusuporta kay Yorme, no, iboto nyo po yung mga congressman, konsehal na pinopromote ni Yorme at huwag na iboto itong mga mukhang pera ng mga kongresista dyan sa Manila. Lalong-lalo na po si Chihuahua at si Abante. No, mabuhay ka po, Yorme. Mabuhay ka po. Nabigyan na ba kayo ng J.O.? Hindi ba? Mahinang klase pala kayo. Ay, di bale, hayaan nyo na yun.
Basta, bigyan niyo ako ng mga kasama. Nandito na sa podli ko ang buong Yormes Choice. Mga nanay ko, mga tatay ko, nandito. So, ayan po, mga kababayan natin ha, your Miss Choice para sa mga taga Manila. Yan po yung inyong susuportahan. Dahil yan po ay kaisa po natin sa pagbabago, kagaya ng hinahangad ni President Duterte, ni Vice President Sara, at ang Team Duterte. Si Yorme ay kaisa po. Yan, mga kababayan po natin. So, maraming salamat. Thank you. And God bless po, mga kababayan.